Sa ating ebanghelyo ngayon, pinupunan ni Jesus ang mga Pariseo na inuuna ang ritual, ngunit nalilimutan ang mga mas mahalagang bagay, ang pag-ibig at katarungan. At tinuligsa rin niya ang mga tagapagturo ng batas na nagpapataw ng mga alituntuning mahirap sundin, ngunit sila mismo ay hindi sumusunod. At sa ating panahon ngayon, paano nga ba natin may papakita ang tunay na pananampalataya? Ito brother, may kinalaman talaga sa gospel natin today, and feel free no to share bro dahil ito ay yung mga Pariseo nga no, imbis na sila ay tulungan yung mga tao, lalo pa nilang pinapahirapan at ang kanilang pagdingin no, nandun yung spiritual pride, and that's why it's a reminder as well no, na hindi mo pwedeng alam mo lang yung pananampalataya mo, dapat ito ay naisa sa buhay mo no. Si San Pablo nga ang paalala, di ba, ang faith without action is dead no, kaya dapat talaga mabuhay yung ating pananampalataya. At paano yan na dapat meron tayong ginagawa para sa ating mga kapwa. Kaya saktong-sakto rin no, na ito ang usapan natin ngayon. Ikaw bro, anything that you want to share about itong gospel natin today? Yes, yan, na-mention mo yung being humble, na dapat clear lagi yung ating yung ating motives at yung ating intention. O hindi dapat pakitang tao lang na yun, ginagawa tayo, nagdadasal tayo ng kung ano-ano para lang mapansin ng ibang tao. Pero yun, nakakalimutan natin tumulong. Ang sabi nga doon, nagbibigay ko ng ikapo nyo, na napaka-detailed pa yung mga binibigay yung mga spices. Pero pagdating sa compassion and love, yan, katulad ng magsisimba tayo, may makita tayo na mamalimos sa labas. Simba tayo ng simba, pero nakakalimutan natin maging mapagmahal sa ating kapwa. Ako, baka magalit din ang ating Panginoon. Madismaya siya. Na mahalaga talagang hamon sa atin that faith that does action no. At minsan nga ang nangyayari sa atin, naging para mga Pariseo tayo. Nako, recently may ganyan ako experience sa online no, nagpost ako something about yun nga, yung more on embracing all no, sa kabila ng iba-ibang pananampalataya o iba walang pananampalataya no, dapat we try to continue to reach out no to people no. Si Pope Francis nga recently nagkaroon siya ng dialogue at kasama yung mga transgender, yung mga iba't ibang community no, na iba-iba rin ang paniniwala, pero nandun siya para makipag-usap, no? Makinig sa kanilang mga storya. I believe that's what we need now Hindi natin kailangan nung nagmamataas, kami ang tama. Importante po ngayon na talagang magkaroon tayo ng compassion, no? Magkaroon tayo ng awa at habag. At yun nga, yung understanding. At syempre, hindi lang pwedeng heart level lang. Dapat importante hands, no? Meron tayong ginagawa. Kaya, sakto rin kasi dito sa ating programa, we may be sharing God's Word, but it's also always an invitation na sa kanilang pagtulong, sa kanilang pag-promote ng ating programa na gabay, no? We are also trying to promote yung ating mga mercy ministries that we are able to help no. Kaya kompleto, hindi lang may alam sa head, hindi lang nakakaramdam sa heart, pero dapat may hands no, na i-apply natin at nagkakaroon ng buhay yung ating pananampalataya.